Bago tayo mag-umpisa, pwede bang mag-subscribe ka sa aking channel para maging updated sa mga bago kong recap? Sa isang tahimik at payapang sulok ng Ukraine, nagsimula ang ating kwento. Sa gitna ng mga punong kahoy ay may isang maliit na kubo na tirahan ng isang simpleng mag-asawa. Si Nicola ay isang mabait na guro ng matematika sa kalapit na paaralan. Mahilig sa kanya ang karamihan sa mga estudyante, maliban sa isa, ang pasaway na si Ivan na palaging nang-aasar sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nawala ng pasensya si Nicola. Nginingitian lamang niya ito at ipinagpapatuloy ang kanyang araw. Ngunit ang payapang buhay na iyon ay magbabago. Isang umaga sa eskwelahan, narinig ni Nicola ang nakagugulat na balita. Inatake ng Russia ang Ukraine at maraming bayan ang nasako. Pag-uwi niya kinagabihan, dala niya ang mabigat na pag-aalala. Ngunit isang magandang balita ang sasalubong sa kanya. Sinabi ni Nastya na siya ay nagbubuntis. Sa labis na tuwa, nagdiwang silang mag-asawa. Hindi alam na iyon na pala ang kanilang huling gabi ng kasiyahan. Kinabukasan, hinalikan ni Nicola si Nastya bago pumasok sa trabaho. Habang nagbibisikleta, napansin niya ang dalawang sundalong hindi niya kilala. Ngunit hindi niya ito pinansin. Pagdating sa paaralan, nagtataka siyang walang laman ang mga silid. Binuksan niya ang telebisyon at doon siya napatigil. Nasakop na pala ng mga puwersang Ruso ang kanilang bayan. Ang dalawang sundalong nakita niya kanina, hindi pala mga Ukrainian. Agad siyang tumakbo pa uwi, ngunit isang bangungot ang bumungad sa kanya. Ang dalawang sundalo ay marahas na sinasaktan si Nastya. Sinubukan niyang iligtas ito, ngunit siya man ay binugbog. Paulit-ulit niyang sinabi na buntis ang kanyang asawa, ngunit bingi ang mga sundalo. Nang wala silang makitang mahalagang gamit, sinunog nila ang bahay. Sa sobrang galit, pinulot ni Nastya ang isang bato at inihagis sa kanila. Ngunit tinugon ito ng mga sundalo ng bala at doon siya agad na binawian ng buhay. Lumuhod si Nicola sa tabi ng bangkay ng kanyang asawa habang nilalamon ng apoy ang kanilang tahanan. Ilang oras ang lumipas. Dumating ang dalawang sundalong Ukraino. Nang matiyak nilang inosente si Nicola, tinulungan nila siyang ilibing si Nastya sa tabi ng nasunog nilang bahay. Sa araw na yun, namatay ang mabait na guro at ipinanganak ang isang taong puno ng galit at paghihiganti. Nangako si Nicola na paghihigantihan ang mga sundalong pumatay sa kanyang asawa. Nakiusap siyang isama siya ng mga sundalong Ukraine sa kanilang hanay. Bago umalis, dinala niya ang isang kahoy na anghel, alaala ng kanyang yumaong asawa. Pagdating sa base, tinanggihan muna siya ng komandante dahil sa hinalang baka siya'y espiya. Ngunit matapos niyang ikuwento ang kanyang pinagdaanan, nakita ng koronel ang tapang sa kanyang mga mata at pinayagan siyang subukan. Nagsimula ang matinding pagsasanay militar. Sa una, hirap na hirap si Nicola. Hindi pa siya kailanman humawak ng baril o gumapang sa putikan. Pinagtatawanan siya ng mga kasamahan, ngunit hindi siya sumuko. Tinulungan siya ng isang kasamang sundalo kung paano magbaklas at magbalik ng baril isang gabi. Mahina niyang sinabi, "Huwag niyo na akong tawaging Nicola. Simula ngayon, ako si Raven." Nagtawanan ng lahat. Sinabing kailangang mapatunayan muna niya ang sarili bago magkaroon ng codename. Ngunit ngumiti lang si Nicola at nagpatuloy sa pagsasanay. Ilang araw ang lumipas. Naghanap ang komandante ng mga volunteer snipers. Sumali si Nicola. Tinawanan siya ng komandante. Hindi pa raw siya handa. Ngunit sumagot siya, "Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kaya kong buuin ang baril sa loob ng 20 segundo." Tinanggap ang hamon. Piniringan ni Nicola ang sarili at sinimulang buuin ang rifle sa loob lamang ng 18 segundo. Tapos na siya. Perpekto. Namangha ang lahat at pinayagan siyang sumailalim sa pagsasanay bilang sniper. Binigyan siya ng luma at sira-sirang baril habang ang iba ay bago. Ngunit hindi siya nagreklamo. Lalo pa siyang nagsanay sa mga pagsubok. Hindi siya natinag kahit pinaputukan malapit sa kanya. Sa isang gabi, ginamit niya ang kanyang talino sa matematika upang kalkulahin ang distansya ng target sa ilalim ng liwanag ng flare at tinamaan niya ito ng perpekto. Mula noon, opisyal na tinawag siyang Raven. Makalipas ang ilang linggo, pumasa siya sa lahat ng pagsubok at tuluyang naging sniper ng Ukrainian Army. Sa kanyang unang misyon, tinulungan niyang iligtas ang mga sibilyan mula sa mga sundalong Ruso. Tagumpay iyon, ngunit marami sa kanyang mga kasamahan ang nasawi sa sumunod na operasyon. Doon niya unang narinig ang pangalan ng Siri, ang kinatatakutang sniper ng Russia. Sa isa pang misyon, nakita ni Nicola si Ivan, ang dating estudyanteng nang aasar sa kanya na ngayon ay sundalo ng Russia. Nang sumabog ang mga mina, kasama si Ivan sa mga nasawi, naramdaman ni Nicola ang lungkot. Ngunit naalala ang sabi ng kanyang koronel, pinili ni Ivan ang kanyang kapalaran. Isang araw, sa gitna ng misyon, nakilala ni Nicola ang isa sa mga sundalong pumatay sa kanyang asawa. Humingi siya ng permiso na barilin ito, ngunit tumanggi ang koronel. Hindi niya nakontrol ang galit. Pinaputukan niya ito ng walang utos. Napatay niya ang lalaki, ngunit dahil doon nalantad ang kanilang lokasyon. Sa paglipas ng ilang segundo, tinamaan ng bala sa ulo ang koronel. Pinatay ni Siri. Bumagsak ang mundo ni Nicola. Dala ang katawan ng kanyang mentor. Bumalik siya. Doon siya nanumpang papatayin si Siri. Nang makuha nila ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Siri, nagsagawa sila ng plano. Habang umaatake ang dalawang grupo,
Mula sa harap at likod, pumasok si Nicolas sa loob ng gusali nang mag-isa tahimik niyang tinanggal ang mga gwardya at umakyat sa bubong. Doon, hinarap niya si Ciri. Nagtagisan sila ng lakas hanggang sa masaksak ni Nicolas si Ciri at mapatay. Ngunit narinig ng isa pang sniper ang ingay. Agad niyang hinagisan ng granada si Nicolas. Ngunit nauna si Nicolas at sumabog ang kalaban. Dumating ang mga backup na Ruso. Ngunit huli na sinagot ni Nicolas ang kanilang radyo at malamig na sinabi, patay na si Ciri at kayo na ang susunod. Sa loob ng ilang minuto, nilipol ng mga sniper ng Ukraine ang lahat ng kalaban. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Nicolas sa libingan ng kanyang asawa. Tahimik siyang tumayo roon, hawak ang kahoy na anghel. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan, natupad niya ang kanyang pangako na ipaghiganti si Nastya at ang kanyang koronel. Habang papalayong naglalakad, tiniyak niyang ipagpapatuloy niya ang paglilingkod sa kanyang bayan hanggang sa kanyang huling hininga.